Magandang araw po muli at welcome po muli sa No Holds Barred. Mas maganda po siguro habang nagkakape ako, talakayin ko muna itong definition ni Robin Padilla. Marami po ang medyo natuwa, no? Sa kanya pong definition sa force majeure. Actually, yung definition niya tama naman eh. Pero ang kanyang application, yun po ang mali eh. Kasi po siyempre yung definition, kinuha niya yun doon sa ChatGPT o kaya sa Google. Kaya tama po yung kanyang definition. Kasi po sa definition po, doon po sa internet, masasabi po natin na tama naman yung kanyang mga binanggit. Pero kasi, hindi ko mo may mga ganong sitwasyon ay force majeure na agad. No? Kasi ang sinasabi niya lang kasi ay definition. Halimbawa, yung definition ng force majeure na kung merong mga terorismo, o halimbawa, merong mga riot, merong mga welga, tama po sinabi niya. Meron pong pagbabago sa batas o national lockdown. At yung pong sinasabing mga, hindi ako sang-ayon na acts of God to eh. Ito ang sinasabi nating talagang nature, no? Kasi ang nakalagay rito sa definition, acts of God daw, yung mga baha, yung mga landslide, yung mga bagyo, yung mga napakasamang panahon. Yan po kasi ang definition ng force majeure. Tama po yun. Tama po yung definition niya. Pero kasi ang ibig niyang palabasin ay payagan ang teleconference o kaya video conference dahil dahil daw itong mga ito ay existing at may mga napipintong mga kagaya ng La Nina, El Nino. Lahat po yan eh. Tinalakay ni Robin Padilla. Meron daw hidwa gera ngayon sa Middle East at naapektuhan raw tayo ng bagtas ng langis. Meron din daw na napipintong pananakop ang China doon sa kanyang dating part ng kanyang territory na Taiwan at most likely raw ma-involve po tayo. So ibig sabihin, may teleconference at may video conference na dapat payagan ang Senado sapagkat ito raw po mga ito ay existing sa kasalukuyan. Yun po ba'y matuturing nating force majeure? Kasi po, ang force majeure po, hindi ko mo may mga nangyari. Halimbawa, may bagyo ngayon, force majeure na agad. Para kay Robin Padilla. Sa kanyang definition, kung pagbabasihan ko, may bagyo ngayon, masama ang panahon, force majeure. Ano tayo? Video conference tayo. May riot dun sa may parting GSIS o parting Manila sa may US Embassy. Force majeure yan. Yan po ang definition ni Robin Padilla. Yun pong force majeure. Kaya po yan, ibig lang pong sabihin yan ay hindi natin dumating ang isang sitwasyon sa bansa natin na hindi mo ma-function ang iyong, hindi ka makapag-function sa iyong obligasyon o responsibilidad dahil pinipigilan ka ng kasalukuyang kondisyon ng bansa. Halimbawa po, nasunog yung building ng Senado. Pwede kayo mag-video conference kasi nasunog nga eh. Saan kayo magmi-meeting? Hindi po ba? Pwede po yun. Halimbawa, kagaya nga nung pandemic na alam naman natin na hindi pinapalabas yung mga tao. At iniiwasan natin na kumalat yung mikrobyo, yung bakterya o yung sakit. Talaga pong pwedeng gamitin ang video conference. Ngayon, ang sinasabi kasi rito, kailangan yung epekto ng force majeure ay hindi natin kayang magtrabaho dahil sa hindi naman natin gusto na pumunta doon sa lugar na pupuntahan natin. Kaya lang tayo hindi makapunta sapagkat pinagbabawalan tayo ng kasalukuyang kondisyon o sitwasyon sa bansa. At saka unang-una po ay kahit na pilitin natin, hindi mangyayari.
O halimbawa po, nagkaroon po ng giyera sa Taiwan at saka sa China, kagaya mo sinasabi niya. Eh, kung sakali bang sakupin ng China ang Taiwan ngayong araw na 'to, force majeure na agad 'yon. 'Yun po ang definisyon ni Robin Padilla, eh. Ha? 'Yun po ang kanyang definisyon. Pati raw yung El Nino, paparating na raw, no? At dahil sa paparating na, force majeure na agad. Hindi po, 'yun ang force majeure, kailangan mangyari muna ang isang sitwasyon na magpe-prevent para ikaw ay makapunta doon sa lugar na dapat mong puntahan para gawin ang iyong responsibilidad. So, nagdedebate pa nga sila, di ba? Maayos na maayos. O, nakapagkainan pa nga sila nung nung sinadya nilang guluhin yung Senado, di ba? O, nung ginulo nila yung Senado, nagpaputok sila sa loob ng Senado, pagkatapos nila magpaputok, nagkainan pa sila eh. Force majeure ba yun? O, magsusuntukan pa nga sila ni Kiko Pangilinan dahil hinahamon niya. O, force majeure ba yun? O, kamakailan lang nung nag-walk out. O, ang laya-laya nilang makapunta sa Senado. Hindi yun force majeure. Ha? Ang force majeure yung talagang halimbawa nagkaroon ng bagyo, matinding bagyo. Ang taas talaga ng tubig. So, paano kang pupunta doon sa Senado? Halimbawa, sobrang taas ng tubig. Ngayon, pero may gusto ko yung gawing batas para makatulong doon sa kalamidad, sa mga naapekto ng kalamidad. So, imbis na pumunta kayo doon sa Senado, pwede kayong gumawa ng video conference or teleconference. Hindi po ba? Bakit po? Sapagkat the force majeure is existing. Kailangan po existing. Hindi po pwedeng yung, mukha yatang mangyayari ito. Force majeure na agad. Yun ang gusto ni Robin Padilla ang mangyari. O, sinasabi niya, may labor strike Maraming labor strike na nangyari. Force majeure. Ano pa ba? May mga terorista na nababalita. Force majeure na tayo. Ganun, yun ang ibig niyang palabasin. Kaya dapat daw payagan yung mga senador na mag-participate through video conference or teleconference. Yan po ay hindi po yun ang ibig sabihin ng force majeure. Ang force majeure ay kailangan yung pangyayari existing at bagamat gusto mong gawin yung responsibilidad mo, hindi mo magawa sapagkat ikaw ay pinipigilan ng isang kondisyon na hindi mo naman kagustuhan. At pangalawa at pangatlo, ito ay hindi lamang gawa ng tao, kundi gawa ito ng natural na panahon. Halimbawa nga kagaya ng mga disaster, bagyo. Hindi lang kung bagyo, force majeure na. Kailangan yung bagyo ay may epekto. O halimbawa, may gera. Hindi ko mo nagkagera at nagbalang gasolina, force majeure na agad yun. Kasi yun ang ibig sabihin ni Robin Padilla na force majeure tayo ngayon, payagan natin ng mga senador na mag-video conference dahil actually merong napipintong gera sa Taiwan, merong gera sa Middle East, merong labor strike. Di lahat na lang ng force majeure na. Kahit kung halimbawa, lahat sasabihin ng mga teacher, force majeure pala, force majeure din tayo. Ano na lang tayo, yung tinatawag na video conference rin tayo sa mga estudyante, Zoom meeting na lang tayo. O yung mga empleyado ng mga ahensya ng gobyerno, ayoko bumangon. O ba't tayo bumangon? Ayoko pumasok. Bakit? Force majeure sabi ni Robin Padilla. So, hindi po yun ang force majeure. Ang force majeure, kailangan yung sitwasyon existing at kahit na gustuhin mo man na gawin ang iyong responsibilidad, hindi mo magagawa sapagkat ikaw ay pinipigilan ng kasalukuyang kondisyon ng panahon o gawa ng tao o gawa ng natural disaster. Halimbawa nga, kagaya ng sinasabi ko, nagkaroon ng malakas na lindol. Tapos yung mga hindi lamang yung mga mamamayan, kundi pati yung mga empleyado mismo, yung mga senador mismo, yung mga bahay nila nagka-crack o gumuho o may pamilya sila na namatay, o kaya pwede. Tandaan nga ninyo, sabi nga ni Mig Subiri, yung si Miriam Defensor Santiago, may cancer May cancer si Miriam Defensor Santiago. Hindi siya nag-propose
ng tinatawag na siya ay umattend sa through video conference. Hindi siya nag-propose na gano'n. Kahit may cancer na si Miriam Defensor Santiago, pumapasok siya araw-araw sa Senado. Tapos yung hindi na siya makapasok dahil siya ay hindi na kaya ng kanyang pisikal na pangangatawan, nag-resign siya. Yan po ay ayon kay Senator Mig Zubiri. Kung nyo rin po matatandaan, Senate President po dati si Mig Zubiri. Tapos po itong si Bong Revilla, napilay po ito eh. O yan po, panoorin nyo yan, nasa dokumentado yan, nasa YouTube yan, nasa balita yan. Tapos si Bong Revilla ay nag-apply ng pwede ba siyang umattend ng video conference na lang kasi hila-hila niya yung paa niya. Hindi po pumayag si Mig Zubiri. Kung niyo po natatandaan, naka-video po yan, nagsagutan yung dalawa. Pero hindi pa rin pumayag si Mig Zubiri na si Bong Revilla ay umattend lamang through video conference. Kaya ano po nangyari? Pinatalsik si Mig Zubiri dahil parang nangampanya yung mga kasama ni Bong Revilla na paalisin siya dahil hindi raw siya considerate na Senate President. Yan po.